Sa ngayon po makakapanayam naman natin si Attorney Cesar Brillantes, abogado po ng Harana Tours. Attorney Brillantes, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy, saka sa lahat ng mga nakikinig sa inyo na nanonood. Apo. Hello? Yes. Apo. Dito po sa naganap, dito po attorney, dito po sa naganap na aksidente, ano? Yes. Lumalabas na sinubcontract ng Harana Tours yung Panda Coach. Paano po ba ang magiging arrangement ito ngayon na nagkaroon na po ng aksidente na ganito kalaki? Well, sandali lang. Yung unang-una, yung subcontract na tinatawag ay hindi naman nag-a-apply yan sa mga bus transportation business, no? As if they are going to subcontract a particular construction or a part thereof. Pero hindi katulad yan ng bus company or the business of transportation, public transportation. Kasi nga, ang business ng transportation ay every company or every carrier that reaches out to the public that it is going to carry passengers ay may kanya-kanyang pananagutan at kanya-kanyang liability, no? Hindi dahil mayroong subcontract or mayroong nag-hire sa kanya na kapwa bus operator din ay nawawala ang kanyang liability, no? Para parehas pa rin ang liability ng halimbawa dito sa pangyayari ng Harana Tours at saka yung Panda Tours, no? So, yun yung aming pananaw dyan. Oo. So, ibig sabihin po, pag hinabol ng mga magulang o ng mga kaanak po ng mga biktima itong Panda, Yes. halos pareho din po. Tama po ba? Itong pag hinabol din kayo, pareho magiging pananagutan po ninyong dalawang kumpanya. Tama po? Pareho dapat. Pero ang pangyayari kasi, nangyari lang sa booth ng Panda Tours. So, ang ibig sabihin niya, kung may pagkakamali, may pagkukulang ng Panda Tours o kaya yung driver niya, o kaya yung mga empleyado niya, o kaya yung maintenance ng kanyang bus. Pero hindi ito applicable sa Harana dahil wala naman nangyari sa Harana. Wala namang accident na nangyari sa mga bus ng Harana na sa katunayan nga, 8 nga yung pinadalang bus. Sa awa ng Diyos, nakarating naman lahat ng mga estudyante sa kanilang patutunguhan. Opo, kaya ko po nilinaw, halos parang inulit ko nga lang yung inyong sinabi, kaya ko po nililinaw dahil ang pananaw po dito ng mga magulang ng mga biktima ay, di ba, bakit Panda ang kinuha nyo? Hindi ba dapat sinecure nyo din yung mga impormasyon kaugnay po ng maintenance ito at iba pa mga detalye? Yes. Bakit hindi po ibang kumpanya ng bus? Bakit Panda? So, ngayong nagkaroon po ng trahedya, parang nadidiin po yung Panda, hindi po ba dapat ay, yun nga po, sumagot din kayo dito sa mga katanungan o sa mga daing na demand ng mga biktima po? Gigi, ganito ang sagot namin dyan. Ang bawat bus company o kaya common carrier kung tawagin natin sa batas, meron siyang responsibility towards the public. O for hire man siya, or it was hired by somebody else, or hired by this company, by that company, hindi nawawala yung kanyang pagiging common carrier. At kasama din doon yung kanyang liability at responsibility. Of course, nung kinuha ng Harana Tours ang Panda Tours to beef up its transport services, nag-rely ang Harana sa representation ng Panda Tours na siya ay capable, roadworthy at mayroong kakayahan at efficiency ng kanyang staff, personnel at yung bus mismo na pwede tumakbo at pagdala ng pasahero doon sa kanyang patutunguhan. Dito nag-rely yung ang management ng Harana Tours, no? Wala naman siyang ibang pagbabatayan ng capability or roadworthiness ang bus, kundi yung kanilang prangkisa, yung kanilang lisensya na binigay sa kanila at yung accreditation din ng Department of Tourism sa Panda Tours. So with this document, saan pa ba magre-rely ang Harana Tours kundi yun doon sa mga representations na yon? At dito nga siya nag-rely. At ang sinasabi po ng BestLink ngayon ay wala silang kausap na Panda, Haranang kausap nila. So,
ito pong isyong ito, paano niyo rin po sasagutin? Totoo Kumbaga, yan nabulaga na- sila na wala namang panda, and yet ito nga, na-aksidente, bus ng Yes. panda. Ano pong Yes, totoo masasabi niyo yan rito? na ang kausap, ang kontrata is between Bestlink and Harana Tours. Pero alam ng Bestlink na ang magiging setup, arrangement ng camping na ito ay magkakaroon ng additional buses from other companies kasi nga nagkaroon ng biglang pagdami ng mga estudyante na sasama doon sa camping. So last minute changes, nagkaroon na last minute changes or to be specific, last Saturday, nagkaroon na ng additional participants doon sa camping ng eskwelahan. So alam ng eskwelahan that Harana Tours had to hire other bus companies considering yung situation ng Harana Tours. Nakalabas na lahat ng mga buses nila, no? So it could not have provided its own buses para doon sa activity. So but anyway, yung mga buses naman ng Panda Tours ay alam ng eskwelahan na ang Panda Tours ang magdadagdag doon sa kakulungan ng transport services. Opo. Sa tingin Oo. niyo ho ba ay meron ding pananagutan ang Harana dahil po sa pangyayaring ito? Kung ang transportation, ang contract of carriage ang pinag-uusapan ay wala kasi wala na namang sa awan ng Diyos, wala na namang aksidente na nangyari sa mga bus ng Harana. At yun na, ang totoo nga na dala naman ng mga pasahero, mga bata doon sa kung saan gaganapin yung kanilang camping activities. Now, as to the contract between Bestlink and Harana, kung meron bang liability ng Harana doon, Bestlink knew for a fact na ang idadagdag sa mag-beef up ng transportation requirement nila ay ang Panda Tours. So alam din nila ang Panda Tours ay magdadagdag sa kakulungan ng bus na kailangan ng eskwelahan. Opo. Maraming po salamat Oo. sa mga impormasyon at Yes, paliwanag. Si thank you Attorney din. Cesar Thank you din. Brillantes Pero po, abogado ng Harana Tours. Gusto namin ihabol na nakikirami kami sa nangyari, no? Hindi namin gusto mangyari ito, pero ganun pa man, handa naman ang management ng Harana Tours na tumulong sa mga nabiktima ng itong aksidente na ito. Salamat, Gigi. Opo, salamat po, Attorney.